Hey mga brods, etong si Gio Halalon naman, ito pong si bus driver ng Magnolia Hotshots. Gusto nga itong i-trade na ni Boss Al Francis Juan. Papansin kasi ni Boss Al sa SMBA parang mas fit dito si Gio Halalon. Yung mga ibang point guards kasi dito mga brods, sabi nga ni Boss Al, may mga pilit na tumira tapos wala rin naman masyadong depensa. So hindi na natin papalanganin yung mga ibang gwardiya dyan mga kabrods dahil alam na rin ni Boss Al at ng management kung sino yun. Kaya nga 'di ba hirap sila sa Meralco at hindi man lang nila na force sa do or die game sa finals round against Bolts. So ito na nga si Gio Halalon mga kabrods, may opensa at may depensa ito. Isang purong point guard talaga ito ng Magnolia Hotshots at yun nga kahit maliit man si Gio, 5'9 or 5'10 man ang kanyang height ay hindi talaga nagpapatinag ito. So parang sabi nga nila Johnny Abarrientos ang peg neto ni Gio Halalon, malakas-lakas na point guard, small but terrible. So mas maganda nga kung mayroon isang purong point guard talaga sa SMB nang mas execute na maayos yung play. Halos lahat daw kasi dito super studied na yung lineup at yung mga ibang mga superstar dito imbis na ipasa ay nag-showtime pa. So maraming ganyan daw sa SMB mga brods at yun nga hindi na nasusunod yung play ni Coach George Gallant. So ito nang si Gio Halalon ay SMB bound, sabi nga rin ng mga ibang reports din natin mga kabrods, pero ito ay dadaan sa 3-team trade. At alam naman yan ng mga ibang fans at ng mga ibang mga reports din natin na bawal recta trades ang sister team. So si Halalon ay di man natin masyadong nakikita ngayong All Filipino Cup dahil nga sa kanyang mga injuries, pati si Calvin Nabueva sa Magnolia mga brods. Pero syempre ganun talaga, tignan nyo yung impact ni Gio Halalon nung nagkanda injury na siya, hirap ng Magnolia at yun nga hindi pa nakapasok sa playoffs rounds. Alam nyo kung gaano ka-value talaga ito pong si Gio Halalon. Pero syempre mga bros, may isang kupunan din dito na mai-involved sa 3-team trade. Hindi nga malaman kung sino talaga yung team na yun. Dahil ito kasing Magnolia, may gusto rin kasing kunin nito sa Northport Batampier. Di natin masabi pero sabi nila ay isang superstar din ito ng Northport at sabing parang kasama si Abueva or si The Beast dito sa package trade na ito kung saan parang gusto nilang kunin ito pong si AT or mas kilalang Arvin Tolentino. So itong si Halalon mga kabrods, malaki talagang maitutulong neto sa SMB. So mas ma-execute yung play, yung may ibang point guards neto, syempre susunod din talaga kay Gio Halalon. At kitang-kita rin naman sa Magnolia Hotshots kung gaano kataas ito pong leadership ni Gio Halalon, di ba nga? Pag siyang nagmamando ng play ay maganda talaga. Isa ba dito, maganda ang kanyang footwork mga kabrods, mabilis, speed talaga, quickness, ang strength talaga nito ni Gio Halalon, talagang iiwan niya yung mga defender niya once na talagang malingat lang kahit konti. At isa pa dito, yung shooting niya ay nag-i-improve na rin over the past few seasons niya dito sa Magnolia Hotshots. So malaking tulong. At yun nga, sa depensa pa ay talagang maaasahan mo to. Di ba sinabi na rin natin kanina, yung mga ibang point guards dito ay shooter pero wala masyadong depensa. Well, etong si Halalon na purong point guard ay magandang depensa na ito mga brods. Magaling dumepensa itong si The Bus Driver mga brods hindi basta-basta ito. Kahit 5'9 or 5'10 yan, kayang dumepensa na ito ng mga 6 flat pataas. At makakulit-kulit din ang kamay nito ni Gio Halalon. Ang bilis din kung umistil ito. Kaya aabangan natin ng 3-team trade na ito mga brods, which is ang SMB nga, ang pinaka-fit nga daw na pwedeng puntahan ni Halalon. At yan ay aabangan natin. Gio Halalon to SMB ko. Mento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Isa si Muscleman sa mga nakikita at mga trendings natin kay Mr. Snow Badwa na monitor nga itong SMC Comp or SMB Comp dito kay Vic Manuel dahil namamaalam na nga ito pong si The Muscleman sa SMB at sinabi na rin ni Mr. Snow Badwa, sayang din kasi yung talent nito po ni Vic Manuel kung talagang itong sa SMB ay ibabangko mo lang ito. Bro, superstar ito ng Alaska Aces tapos bigla namang ibinabangko or nagiging role player lang ng SMB. So sayang din naman kasi at yun nga, naiintindihan na rin yun ni Vic Manuel, kapalitan ba naman niya ay mas malalaki at mas magaganda ang laruan nila like John Marfardo and Mo Tautua. Kaya nga ngayon alam natin na nabigong SMB against Bolts
ngayong finals, maraming ang players dito ang gustong palitan ng SMB, pero hindi Parang itong si Vic Manuel na ang aalis na mismo sa SMB at namamaalam at marami na tayong mga reports sa social media na ito pong si Vic Manuel ay sabi nila MPBL bound, kung saan sa Manila Stars ito paper mat, hindi pa masyadong kumpirmado mga brods, 450,000 pesos kada buwan ang sasahurin daw doon ni Vic Manuel. Alam ko mga bros, medyo mataas dito sa PBA. Pero kung yung 450k a month ay pinatos ni Vic Manuel, baka nga mas mababa ang nakukuha niya dito sa SMB mga kabrod. So sabi na rin ni Mr. Snow Badwa na parang ito ay nagsisilabasan na yung weakness ng PBA na ito. May mga ibang liga na dito sa atin sa Pinas na mataas ang sahuran like MPBL na Manila Stars. Maski nga si Greg Slaughter, ang laki ng sinasahod niya dyan. Kulang-kulang 1 milyon din mga kabrods ha. And itong si Vic Manuel susunod na rin sa Manila Stars. So ito na nga mga brods. Itong si Boss Alden ay gusto na rin makipag-negotiate kahit papano kay Vic Manuel. Kung saan man ito pupunta, Japan man o MPBL, syempre gusto rin niyang offeran or counterin ang offer ni Vic Manuel. So hindi man siya magamit sa SMB, why not? Ito ay ilipat sa Barangay Nebra San Miguel via 3-team trade. Dito nga, mas malaki ang sasahurin ni Vic Manuel at mas kailangan siya sa Hinebra. Kung itong ay minutes niya or gameplay minutes niya dito sa SMB, nakukulangan siya mga brods, mas magagamit siya sa Hinebra mga brods. Alam ko mas malalaki ito pong sinasisten ang Japet Aguilar. Pero ito pong si Vic Manuel kasi, mautak na player to. 6'5 or 6'6 na player ito, pero nakikipag body contact, talagang physical kung maglaro. Tinatawag na muscle man talaga ng PBA dahil syempre bato-bato rin kung maglaro. Palitan ng mukha, ito pong si Vic Manuel mga brods. At yun nga yung footwork niya, perimeter niya, isa sa mga nababayaran talaga yan sa kanya sa Alaska Aces. So malakas ito pong si Vic Manuel, kulang lang talaga ng pansin ito sa SMB. Bruin nyo, superstar na rin ito, tapos ganyan ang treatment ng SMB. Di naman sa against sa SMB, sayang lang din kasi yung talent ni Vic Manuel kung lagi lang siyang nasa bench tapos parang nagiging hugot na lang siya kung maglalaro mga abroads. So sa Hinebra, kailangan nila ito. Isa rin sa mga dahilan kung bakit natatalong Hinebra at di na nakakatungtong ng finals round ay dahil sa big man at depensa. So si Vic Manuel, big man ito plus bonus pa yung depensa na ito mga bros. Magaling dumepensa si Vic Manuel. Talagang hirap sila. Maski nga import, talagang hirap sa depensa ni Vic Manuel dahil ang tigas ng kamay mga bros at pangangatawan ni Maso Man. Kaya ikaw mga bros, sa tingin nyo ba Vic Manuel to Hinebra, matutulungan naman ba niya ito next season o baka mag MPBL or sa mga ibang liga ito mga kabrods? Kaya salamat po sa panonood mga bros. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out.